Magandang araw sa'yo. Naisip mo na ba kung saan ba talaga yung, alam mo yun, yung hangganan para sa isang abogado? Yung linya? Oo, yung linya. Hanggang saan ba yung pagtatanggol sa kliyente bago masabing, teka, parang pang-aabuso na yata to sa korte? O kaya naman, mas grabe yung naninira na ng kapwa-abogado gamit ang mabibigat na paratang. Yun nga. At yan yung ating sisilipin ngayon, base sa isang kasong administratibo na, alam mo ba, umabot to hanggang Korte Suprema. Wow! Sige, ano bang kaso yan? Ito yung AC number 1428. Wilma L. Zamora laban kay Attorney Makilito B. Mahinay. Ang petsa nito, April 2, 2025. Okay, AC 14128, Mahinay Case. Sige, simulan nating himayin. Sige. Ang pinakaugat pala nito isang gusot sa loob ng korporasyon, PJH Lending Corporation. Corporate dispute. Oo. Tapos itong si Ate Mahinay, siya yung abogado na kabilang panig. Kalaban niya yung nagrereklamo, si Wilma Zamora. Okay. So, inakusahan ngayon ni Zamora si Ate Mahinay, marami-rami raw paglabag sa dating Code of Professional Responsibility na ngayon, mas bago na, yung CPRA. Oy, yung Code of Professional Responsibility and Accountability. Mas mahigpit na nga raw yan. Ano-ano yung mga reklamo? Apat yung major points. Una, yung tinatawag na forum shopping. Yan. Classic yan. Pangalawa, pag-abuso raw sa proseso ng korte. Pangatlo, panlilinlang daw sa korte. Serious allegations lahat yan, At yung pangapat, ito yung parang pinakamabigat siguro, yung paggawa daw ng di makatarong ang akusasyon laban sa mga abogado mismo ni Zamora. Teka, abogado versus abogado na. Oo, sina Ate Monteclar at Ate Opada. At ito pa, may kasamang alegasyon na may plano raw itong dalawang abogado na ipapatay si Ate Mahinay. Grabe naman yon. Magkano daw? May presyo pa nga raw 2.5 million. Wow, ang bigat niyan. Okay, isa-isahin natin. Yung forum shopping muna at abuse of process. Anong ginawa raw ni Ate Mahinay dyan? Ayon sa reklamo, paulit-ulit daw siyang nag-file ng motion Para saan? para ipatigil yung kasong kriminal. Ang dahilan, prejudicial question daw. Kahit na na-deny na dati? Oo, kahit na-deny na. Tapos meron pa, nag-file din siya ng motion for inhibition. Yun yung para umatras yung judge sa kaso? Tama. Laban kina Judge Forzuelo at Judge Andrino. Ang timing sakto pagkatapos niyang makatanggap ng desisyong hindi pabor sa kliyente niya. Parang may pattern nga. Medyo kahina-hinala yung timing. Anong sabi niya? Depensa niya? Sabi ni Ate Mahinay, trabaho lang daw niya yon. Ginagamit lang daw niya lahat ng legal na paraan para sa kliyente niya. Standard defense yan ng abogado. Pero yung forum shopping? Ang sabi niya, hindi raw forum shopping kasi sa iisang korte lang naman daw siya nag-file ulit nung nag-inhibit na yung unang judge. Pwede bang ganun? At yung mga remedy daw na ginamit niya, payag naman daw ang rules of court. Okay. Pero dito pumapasok yung diwa ng batas, di ba? Ginagamit ba yung rules para sa hustisya o para lang, alam mo yun, manggulo o magpatagal? O yung sinasabi mong judge shopping? Yun nga, yung parang namimili ka ng judge na tingin mo kakampi sa'yo. Delikado yan. Okay, punta tayo dun sa pinakamainit, yung death threat accusation. Oo. Isinulat pa niya sa isang ex parte manifestation, yung dokumento na isang panig lang nagsusumite. Ex parte, oo. Tapos, ipinamahagi pa raw niya sa ibang mga hukom. Imagine, kapwa-abogado yung inaakusahan niya ng ganun kabigat. Grabe. Anong depensa niya dyan? Paano niya dinipensahan yun? Sabi niya, privileged communication daw. Kasi parte raw ng judicial proceedings. Yung sinasabing absolute privilege. Parang ganun. At binanggit pa niya yung CPRA Canon 2, Section 16. Tungkulin daw niyang i-report yung banta sa buhay niya. May point naman yun, pero Pero ang tanong nga ng Korte Suprema, relevant ba talaga yan sa kasong pinaglalabanan nila? Yung corporate dispute? yun nga, kasi kung hindi relevant, kahit nasa loob pa ng korte sinabi, hindi siya sakop ng privilege. Tama, pwede siyang ituring na walang basehan at paninira lang. Okay, gets. So,
Anong nangyari sa IBP, sa Integrated Bar? Sa IBP, Commission on Bar Discipline, ang una nilang rekomendasyon, bigyan lang ng babala si Attorney Mahinay. Admonition para sa abuse of process. Tapos, Tapos, 6 na buwang suspensyon para dun sa unjust accusations. medyo magaan pa yung sa abuse of process, 6 na buwan sa accusations, anong sabi ng Board of Governors? Pagdating sa IBP Board of Governors, binago nila. Inalis nila yung parusa para sa abuse of process. Inabsuelto siya doon. Oo. Pero pinanindigan nila yung 6 na buwang suspensyon para dun sa mabibigat na akusasyon. Okay, so 6-month suspension ang final reco ng IBP Board. Tapos, umakyat na sa Korte Suprema. Oo. At mahalaga to sa ilalim ng mga bagong patakaran ngayon, BM No. 1645 at yung CPR. Yung mas mabilis na proseso. Oo. Direkta nang nagdedesisyon ang Korte Suprema sa rekomendasyon ng IBP Board kahit walang MR o petition for review. Mas streamlined na. May ginawa pa ba si Ate Mahinay? Nag-file pa siya ng motion to reopen. Ang claim niya na deprived daw siya ng due process. Yung bang hindi siya nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag? Ganun sana ang argumento niya. Pero sabi ng korte, hindi totoo. Nabigyan daw siya ng sapat at maraming pagkakataon para marinig yung panig niya. Kaya dismissed yung motion. Okay, so ano na yung final verdict ng Supreme Court? Ang hatol, guilty si Ate Mahinay sa 3 grounds. 3. Ano-ano yun? Una, willful and deliberate forum shopping. Malinaw daw. Nag-file siya ng pleadings na pareho ang layunin yung suspension ng criminal case pero sa magkaibang korte, MTC at RTC. Klaro, hindi pwedeng ganon. Pangalawa? Pangalawa, abuse of court processes. Ito yung paulit-ulit na pagpapa-inhibit sa mga hukom kapag ayaw niya ng desisyon. Yung judge shopping nga. Yun mismo. Classic example daw, sabi ng korte. At pangatlo, Yung sa akusasyon. oo, unjust accusations at paggamit ng hindi angkop na lengguwahe. Yung death threat issue, sabi ng korte, hindi relevant sa kaso. So hindi privileged communication. Tama. At paglabag daw ito sa tungkulin ng abogadong maging magalang at kumamit ng tamang panalita. Nasa CPRA yan, Canon 2, Sections 2 at 4. Okay, so 3 violations ang napatunayan. May hindi ba napatunayan? Meron. Yung misleading the courts, kulang daw sa ebidensya. Okay. Pero 3 pa rin. Ano na yung parusa? Considering na 3 yung violation. Dito pumasok yung mga aggravating circumstances. Una, may nauna pala siyang kasong administratibo. AC Noo 6780. Recidivist? O paano ganon? May history na. Oo. Pangalawa, hindi raw siya nagpakita ng pagsisisi. Walang remorse. Yun yung nagpabigat lalo. So ano ang final penalties? Ito na. 1 taong suspensyon sa pagiging abogado. Yan ay para sa forum shopping. 1 taon? Okay. Meron pa. Meron pa. Multa na PHP 35,000 para sa abuse of court processes. 35,000. Tapos? At isa pang multa, mas malaki. PHP 100,000 para sa unjust accusations at hindi tamang lengguwahe. Wow. 100,000. So, suspension plus 2 multa. Oo. At may kasama pang matinding babala na mas mabigat ang parusa kapag inulit pa niya ang mga ganitong gawain. Talagang seryoso ang Korte Suprema sa pagdidisiplina sa mga abogado. Oo nga eh. Matapos nating mabusisi itong kaso, ano kaya ang nasa isip mo? Para sa'yo, naging patas ba yung mga parusang to kay Ate Mahinay? Lalo na kung iisipin mo, trabaho niya rin namang ipaglaban yung kliyente niya, di ba? Yan yung mahirap na balanse talaga eh. Pero maraming importanteng paalala ang kasong ito. Mga doctrines, kumbaga. Ano-ano yan? Para sa mga nakikinig natin. Una, syempre forum shopping. Hindi to basta technicality lang, pandaraya talaga to sa sistema. Hindi porket masigasig ka, pwede ka nang mamili ng korte. Tama. Pangalawa, Abuse of court processes. Yung mga taktika para lang patagalin ang kaso o yung judge shopping. Kawalang respeto yan sa korte. nakakadelay lang talaga. Pangatlo, Yung privilege communication. May hangganan yan. Hindi pwedeng isulat o sabihin ang kahit ano lang sa korte. Kailangan importante at may kinalaman talaga sa kaso.
Yung mga paratang na walang base, may pananagutan. So hindi pwedeng libel-proof lahat ng nasa pleadings? Hindi, dapat relevant. Pang-apat, professional courtesy. Kahit magkaaway ka sa kaso, kailangan pa ring maging magalang at gumamit ng tamang salita sa kapwa-abogado. Hindi personalan. Respeto pa rin dapat. At yung huli, Onema, at importante to sa ilalim ng CPRA, multiple offenses. Kapag marami kang violation na napatunayan, bawat isa doon may hiwalay na parusa. Hindi siya parang package deal na isa lang ang bilang. kaya pala may suspension tapos may 2 multa pa. Kasi 3 offenses. Oo, bawat isa may katapat na parusa. Malinaw yan. Kung sa tingin mo naging kapaki-pakinabang itong ating talakayan, pwede mo itong i-like o i-favorite. At para laging updated ka sa mga susunod pa nating paghimay na mga ganitong usapin, ano pa bang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Oo, subscribe na. At bilang pangwakas na tanong na may iwan sa'yo, sa gitna ng init ng laban sa korte at sa tawag ng tungkulin na ipagtanggol ang kliyente with zeal, ika nga, paano nga yan mahahanap ng isang abogado yung tamang timpla? Yung balanse para hindi malabag ang obligasyon niya sa korte, sa kapwa niyang abogado at sa buong propesyon. Isang mahirap na tanong. Hanggang